Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mainit at mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo ang ating mga katuwang sa ating Master Control, and of course sa production side, kasama pa rin natin ang ating partners in life, of course si Miss Stephanie Vicente at ang kanyang one and only si Mr. Jerome Toledo. Ayan, lagi silang magkasama sa hirap at ginhawa. Ayan, okay, maraming salamat at kayo'y nakatutok na naman dito sa ating programa on this. Ika nga po, kung kayo po ay sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating ika nga po ay live audio streaming. Yan. Sa live audio streaming natin, kami po ay napapakinggan. Alas 7 na umaga, nagsisimula po kami alas 7 na umaga hanggang pasado alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. Alright? Ganun po kami magsilbi sa pamamagitan po ng ating live audio streaming. Pero bukod po sa live audio streaming, na ma-access nyo rin po kami sa iba't iba namin mga social media platform. Tulad po ng ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, sa inyong browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyong pong Facebook page, dun sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Siya po ang iba't iba natin mga social media platform na pwede po nyo kaming subaybayan. Hindi lamang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating bansa. Ayan. So please, like, share, and subscribe sa ating mga social media platforms. Alright, ngayong umagang ito at ngayong araw na ito, para sa edisyong ito ng Global na Tayo, marami pa rin po tayo mga pag-uusapan. Particular, para po sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Lalong-lalo na dito po sa ating mga OFWs na nagtatrabaho at naninirahan na dyan po sa bansang Hong Kong. Ayan. Sapagkat bukod po sa ating pagtutok sa kalalagayan ng ating mga kababayan sa Hong Kong, dahil medyo tumataas po kasi ang bilang ng mga COVID-19 cases dito sa bansang Singapore, sa bansang Hong Kong, at meron na rin pong mga recorded cases sa bansang Thailand. Alright? May mga recorded cases na rin po. Pero dito sa ating sa bansa, ayon po sa ating Department of Health ng Pilipinas, wala pong dapat ipangamba. There is no cause of alarm dahil patuloy pong bumababa ayon sa Department of Health ang cases po ng mga COVID-19 cases sa bansa. Pati yung mortality rate patuloy na bumababa. Pero hindi po ibig sabihin yan na tayo ay magsasawalang bahala na lamang. Siyempre, dito po sa patuloy natin pagmumonitor, hindi natin dapat ipagwalang bahala yan. Dahil ayaw nating bumalik tayo sa naranasan natin nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan tayo nakaranas dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Particularly, literally, halos buong mundo na nag-lockdown. Di ba? Naranasan nyo naman siguro yun, nung nag-lockdown. Di lalong-lalo na kahirap na sitwasyon kapag ikaw pa ay nasa labas ng bansa. At least pag nasa loob ka ng bansa, nasa sarili kang ginambayan mo, nandiyan pa rin ang mga kamag-anakan, mga kaibigan. Pero kapag ikaw ay nasa ibang bansa, napakahirap na ma-lockdown. Kaya sana po patuloy nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Kayo man ay nakikinig sa amin sa labas ng bansa o kayo man ay nandito at nakikinig at nanonood sa amin sa loob ng bansa, sana po pag-ibayuhin natin ang pag-iingat para hindi po tayo magkasakit, mahawa o kumalat pa itong COVID-19 muli dito sa ating mahal na inang bayan. Lagi po natin tandaan, kung meron po kayong mga face mask, magsuot pa rin kayo ng face mask. Kung kayo may nararamdamang hindi maganda sa inyong pangangatawan, lagnat, sipon, ubo, trangkaso, yung iba naman meron dinadapuan ng pneumonia, at kung ano-ano pa. Kapag may naramdaman po kayong ganyan at hindi nyo
may iwasang lumabas ng inyong tahanan, sana po ay maglagay kayo ng face mask. Magsuot kayo ng face mask. At medyo dumistansya na rin. At laging maghuhugas ng, syempre, kamay for sanitation. Pero mamaya-maya po makakasama natin ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong, si Consul General Romulo Victor M. Israel Jr. Yan, makakasama po natin siya mamaya para makakuha tayo ng iba pang impormasyon dyan. Dahil bukod po dyan sa pagtutok ng ating konsulada dyan sa Hong Kong, dito sa pagdami ng COVID-19 cases dyan sa Hong Kong, aalamin din po natin dahil naglabas po ng advisory ang ating consulate dyan sa Hong Kong, lalo-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na tinatawag na mga migrant domestic workers. Dahil may sindikato po ngayon dyan sa Hong Kong na bumibiktima sa ating mga kababayan na mga domestic workers. Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan domestic helpers na na-terminate yung kontrata, nawalan ng kontrata, nawalan ng trabaho, nawalan ng employer at naghahanap ng mapapasukan. Dahil itong sindikatong ito ay nag-aalok ng trabaho. Pero anong klaseng trabaho? Alam niyo ba kung anong klaseng trabaho? Yung pong surrogacy. Pag sinabi nating surrogacy, sa Tagalog, kung ipapaliwanag po natin, yung pong magdadalang tao ang isang babae, pero galing sa ibang mag-asawa, yung sabihin na nating similya. So gagamitin through artificial insemination ang mangyayari. Kasi hindi magkaanak yung mag-asawa, so gagawa sila ng paraan, maghahanap ng paraan para magbuntis ang ibang tao para sa kanila. Okay? Yun po yung surrogacy. Ang problema po dyan, ang nangyayari, pinagsasamantalahan nitong mga sindikatong ito ang kahinaan ng ating mga migrant domestic workers, lalo na doon sa mga na-terminate yung kontrata, yung nawalan ng kontrata, nawalan ng trabaho, nawalan ng employer, sinasamantala nila yon at binibigyan nila ng kung ano-anong mga pangako ng magandang trabaho at malaking sweldo. Pero at the end, mabibiktima sila ng tinatawag na human trafficking. Ilalabas sila ng Hong Kong, dadalhin kung saang bansa, meron pong balita na dinadala sa gitnang silangan, at pagkatapos itatawid pa sa kabilang bansa, sa bansang Georgia. At ang masakit, nakakaranas po ng karahasan, kalupitan itong ating mga domestic helpers na ito na nabibiktima nitong sindikatong ito, nariyang ginagahasa at nagkakaroon pa ng forced abortion o yung sapilitang paglalaglag ng dinadala sa kanilang sinapupunan. So mamaya po, antabayanan po natin lahat yan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo, makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela,
Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. Samantala, bago tayo dumako ano po dito sa ating administrative region ng China. Ayan, dito sa ating konsulado sa Hong Kong. Kasi itong konsulado natin sa Hong Kong ay tinatawag na isang special administrative region ng China. So, bago tayo dumako dyan, meron pa rin ibang mga kaganapan, lalo na pag pinag-uusapan po natin ay ang ating mga overseas Filipino workers. Ano? At doon sa mga naghahanap ng trabaho na mga kababayan natin sa labas ng bansa. Dahil sa pagdaraos po nitong mga nakalipas na araw sa naging pagdaraos ng Philippine-Czech Republic Friendship Week na pinangunahan mismo ng ating Department of Migrant Workers sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Napag-alaman po natin na mayroong available, naglaan po ang Czech Republic ng mahigit sa 10,000 working visas para sa mga Pilipino. Nangangailangan sila ng maraming trabahador, foreign workers sa Czech Republic. Pero ang magandang balita rito, mismong ang ambassador ng Czech Republic ang nagpaabot ng mensahe, ng impormasyon na mahigit sa 10,000 working visas ang nakalaan para sa mga Pilipino workers na makapagtrabaho doon. Mahigit sa 10,000. Ano? Pero ito pong trabahong ito ay para sa mga highly skilled mga workers po natin, ano po. At pag sinabi natin mga highly skilled, pwede po sa yung mga tinatawag na blue collar jobs, ano po, tulad ng mga basic professions, teachers, managers, ano po, sa mga hotel and restaurants, sa mga factory, yan, yung mga factory workers, at maging sa ating mga IT o yung mga information technology experts o workers natin, ano po, na magtatrabaho. Maging dito sa ilang mga kumpanya sa tinatawag nilang space industry. Wow! Ano po, so marami pong available na trabaho, 10,000 or more, 10,000 or more na working visas ang nakalaan para sa atin, mga kababayan na nais magtrabaho sa Hong Kong. Pero alam nyo ba, nasa Czech Republic, kasalukuyan po, meron na tayong mahigit sa 11,000, more than 11,000 na Filipino workers ang kasalukuyan pong nagtatrabaho at naninirahan na sa Czech Republic. Ngayon, natanong ko nga si Secretary Kakdak, bakit gano'n na lang ang pagbibigay oportunidad ng Czech Republic sa Pilipinas, at bukod sa 11,000 na mga kasalukuyan na nagtatrabaho at naninirahan sa Czech Republic, ito pa, maglalaan pa sila ng mahigit sa 10,000 na working visas. Dahil nakita raw po ng mga Czech authorities kung paano magtrabaho ang Pilipino. Ayan. Kung paano ito kadedikado, kung gaano ito professional, paano ito makisalamuha, makisama, at yung English language ba, yung second language natin, yung English language, and magaling tayo, nakakapag-communicate tayo. So yun ang isa sa mga nakitang plus points para sa mga Pilipino para po trabaho sa Czech Republic. Pero paalala lamang, itong trabaho na working visas na ito na binibigay para sa ating mga Filipino workers na gustong magtrabaho sa Czech Republic, hindi po ito government to government. Hindi po ito government to government, hindi katulad po nung mga trabahong inaalok sa South Korea na government to government at sa iba pang bansa. Ito po ay dadaan sa mga private recruitment agencies. Okay, sa mga private recruitment agencies. Ngayon, ang tanong, paano naman makakasiguro yung ating mga kababayan na mag-a-apply ng trabaho para sa Czech Republic, hindi sila mabiktima ng illegal recruitment? Ngayon, ang sinasabi po ng Department of Migrant Workers sa pakikipag-coordinate na rin nila sa embahada ng Czech Republic dito sa Pilipinas,
yun lamang pong mga authorized yan, at licensed na mga private recruitment agencies na manggagaling mismo sa listahan ng Department of Migrant Workers na walang kaso, walang issue ng illegal recruitment, walang issue ng illegal labor practices, lalo na sa pagpapsingil sa mga mga processing fees na yan. Ay yun lang ang dapat ninyong applyan, at yun lamang na mga recruitment agencies na yon na legal ang kikilalanin ng Czech Republic. At yung mga legal na mga recruitment agencies na yon ay manggagaling mismo sa listahan ng Department of Migrant Workers o DMW para po masiguro na safe at hindi mabibiktima ng illegal recruitment o human trafficking ang ating mga kababayan. Kaya po yung mga nakikinig sa atin ngayon dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa, kung gusto po nyo magtrabaho sa Czech Republic, may available na pamamaraan dahil sabi ko nga, nangangailangan ng Czech Republic ng mahigit sa 10,000 trabahador. May nakaantabay na mahigit sa 10,000 working visas. Pero wag po kayong kakagat sa mga offer ng mga recruitment agencies, lalo na kung dinadaan lang ito sa online, dinadaan ito sa text message, dinadaan ito sa inyong mga social media platform. Wag po kayong maniniwala kung makikita nyo lang basta-basta sa Facebook ninyo. Wag po kayong maniniwala. Ang pinakamaganda pong gawin nyo, i-check nyo mismo sa website ng Department of Migrant Workers. Madali lang naman yan, dmw.gov.ph. Puntahan nyo lamang po yung website ng DMW. Marami na pong options na available doon na pwede kayong makakuha ng impormasyon. O meron din po silang hotline o helpline number. So, simply put, bago po kayo maniwala, bago kayo magpunta sa mga recruitment agencies, i-check nyo muna sa DMW. Di baling gumastos na kayo ng konti sa pamasahe. Basta makasigurado lang po kayo na yung recruitment agency na pag-a-apply ninyo papunta ng Czech Republic ay hindi kayo mabibiktima ng illegal recruitment. So maliwanag po yan. Mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Magandang oportunidad yan, pero kailangan pa rin tayong mag-ingat laban sa mga illegal recruiters. Nandyan pa rin po sila. Nagkalat pa rin yung mga yan. Sige. So, antabayan na natin ang ating Consul General Romulo Victor M. Israel Jr., ang ating pong Philippine Consulate General sa Hong Kong. Ang Hong Kong po kasi, ulitin ko, isang special administrative region ng China. Yan. Okay, sige po. Ito pong pag-uusapan natin with Consul General Israel. Unang-una, ito pong advisory nila dito sa ating mga kababayan sa Hong Kong na huwag mag-ingat at waging biktima nitong surrogacy na pinapalaganap ng isang sindikato. And of course, update na rin po sa kalalagayan na rin ng ating mga kababayan sa Hong Kong na kinakakitaan po kasi ngayon ng Hong Kong na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Ulitin ko po, hindi lang naman po Hong Kong, maging Singapore po ay nakapagtatala ng mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases. Kaya doon sa ating mga kababayan din na nagtatrabaho at naninirahan sa Singapore, ingat pa rin po tayo, ingat pa rin po. Let us practice the minimal health protocol o health measures man lamang para hindi po tayo mahawa ng sakit na COVID-19. Magbabalik pa rin po ang inyong programang Global na Tayo, makalipas pa rin ang ilang paalala. Service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement.
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas World Service. Alright, okay, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Consul General ng ating Special Administrative sa China, yung ating Consulate Office dyan po sa Hong Kong. Kasama na po natin ngayon si Consul General Romulo Victor M. Israel Jr. Magandang araw po, Consul General Israel. Si Ray Sampang po ito ng programang Global na Tayo. Sige, medyo ini-establish lang natin yung ating line ng communication para po makausap natin itong ating Consul General. Ulitin ko po, ang Hong Kong ay isang special administrative region ng China. Alright, sige po. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Tabayan na lang po natin yan, yung ating Consul General Romulo Victor M. Israel. Kung di ako nagkakamali, itong si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ay naging Consul General din ng South Korea. I think nanggaling din. Okay, nasa linya na yata si Consul General Israel. Alright. Consul General Israel, magandang araw po mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga po. Okay, good morning po at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa. Napatawag na po kami, Consul, upang merong advisory ang ating konsulada dyan sa Hong Kong, which is a special administrative region ng China. Mag-ingat dito sa sindikato na maaaring maging cause ng human trafficking at bumiktima dito sa ating mga migrant domestic workers para sila ay maging surrogate mothers, Consul General Israel? Opo, nagpalabas po kami ng advisory parang babala po sa ating mga kababayan na nagkatrabaho dito sa Hong Kong na huwag ko silang malinlang o mabiktima ng mga siguro po mga traffickers na yain silang aalokin sila ng malaking pera para maging surrogate mother nga po sa Georgia. Alright. Pero alam naman natin na may mga dalang po yun, mga panganib sa kanila. Pero as we speak ba, Consul General, wala pa ho kayong nahuli o lumapit sa inyo na kababayan natin na migrant domestic worker na humihingi ng tulong at nabiktima na ng surrogacy na ito? Well, una po sa lahat, paumanhin lang po kasi ako ay kadarating lang dito sa Hong Kong. Galing po tayo sa Korea. Ito nga po ay pinag-aaralan din natin as soon as we arrived here in Hong Kong. At sa aral din po sa ganitong issue ay mayroon pong isa tayong complainant na siya rin po yung nagbigay sa atin ng information na yan tungkol dyan sa ganyang modus operandi. By the way, kasalukuyan po akong nasa
kalsada. Dumadaan ho ako ngayon ng tunnel dito sa Hong Kong. Okay. Baka ho humina ang signal, pasensyahan nyo na po. No? Opo. Yun nga Okay. po, meron pong isa tayong kaso, no? Monitor at nabantayan ng isang kababayan natin. Na-report na rin po ito actually ng ating DFA, Department of Foreign Affairs, sa ating Interagency Council against IACAT, no? And Interagency Council on Anti-Trafficking. So, at ayon nga ho sa information na nakuha natin, kahit po siya isa pa lang itong ating kaso, ay may higit kumulang mga 40 na kababayan daw po natin. Ito pa lang mga kababayan natin na bibiktima ito, yung mga na-terminate yung kontrata bilang mga domestic workers dyan sa Hong Kong, Consul. Oho, magandang tanong ho kasi bakit ba itong mga kababayan natin sa Hong Kong ang kanilang parang hinihikayat, no, na sumali diyan. Kasi po ang mga kababayan natin dito sa Hong Kong ay nagagamit nila ang kanilang e-visa, no? E-visa na po kasi dito ang ginagamit. Para makakuha sila ng OEC, no po. At kung may OEC naman ho sila sa Pilipinas, na-terminate ho sila, no, ng kanilang employer, sila ay umuwi ng Pilipinas. So with the e-visa, makakuha sila ng OEC, at pag may OEC ay makakalabas po sila sa ating immigration control, no? Siyempre hindi naman po sila sisitahin, or at least parang sila haharangin, no, ng ating immigration control officers. At yun nga, pag nakalabas na sila ng bansa, siyempre papasok sila ng Hong Kong. Ayun ay parang one stop o first stop pa lang papunta ng Georgia. Parang from Hong Kong dadalhin ho sila sa ibang bansa, I think sa Middle East. At from the Middle East, saka sila papasok ng Georgia. Wow. So meron silang tourist visa naman papasok ng Georgia. Okay. So yun po ay pinafacilitate nitong yung grupo na traffickers para sila ay hindi sila magbayad ng transportation, ng airfare, siguro pati visa fees. So yun ho ay pinafacilitate ng grupo na ito. So sa kasalukuyan po, Consul General Israel, mahigpit na po yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Hong Kong authorities tungkol dito. Oh yes, in fact meron kaming mga pinapropose na meeting sa kanila kasi gusto nating ma-plug yung hole kung meron man pong mga loopholes, no? Doon sa kasi yung termination ho ng ating mga kababayan ay usually yung employer ay magre-report yan sa immigration ng Hong Kong. At hindi naman ho na nakakarating yung information na ito sa ating MWO, sa ating konsulada. So kaya aalis sila sa Hong Kong, pero meron pa silang e-visa. Hindi pa rin siya na tatanggal kumbaga sa system ng immigration ng Hong Kong. Pero kung mai-report sa atin yung mga kababayan ding terminate o not pre-terminate, at least may way tayo na monitors kung sino sa kanila yung magre-return, magbabalik manggagawa. Alam niyo po yung balik manggagawa. So at maaring natin silang mabigyan ho ng either warning or at least mas mahigpit siguro na control, no, sa pagdating sa paglabas ng airport ho natin sa immigration. Okay. But of course, medyo maingat din tayo kasi hindi naman ho lahat ng ating mga balik manggagawa ay ganyan, ano? Yes. So kaya iingatan din po natin syempre na hindi naman ho
maapektuhan yung Okay. iba nating kababayan. Now, Pero yung isa ho yun sa mga nakikita nating paraan. Alright. On other news naman po, Consul General Israel, alam kong kabago-bago lang niya ay diyan sa Hong Kong. Tama po yung nabanggit ni Consul General Israel, kasi makailang beses na rin naman natin nakapanayam si Consul General Israel dito sa ating programa, maging sa kabilang himpilan. Sa pa siya, sa embassy natin sa South Korea. Ayan. Okay. Opo, tama. Opo. Pero Consul General Israel, may mga balita rin po kasi na tumataas ang bilang ng mga COVID-19 cases sa Hong Kong, maging sa lalo na dito sa Singapore. Meron na rin mga reports na meron na rin sa Thailand. Kamusta po ang paninigur, ang mga health measures na isinasagawa naman natin ng embahada at yung paalala sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan dyan sa Hong Kong? Okay. Tama po kayo na may mga ulat na lumabas nga po na tumataas ang kaso ng COVID dito sa Hong Kong at siguro sa ibang lugar din ho. Ang Hong Kong naman po, ang kanilang Center for Health Protection ay nagpapaalala rin sa publiko, hindi lang naman po sa ating mga kababayan, hindi sa lahat, na magpa-vaccine ho sila, at yung mga tinatawag na vulnerable members of the population, usually po yung mga elderly, may edad na, yung tapos yung mga kabataan na hindi pa ho na-vaccinate, ay magpa-vaccinate or magpa-booster ho sila, booster shot, para sa dagdag na protection. Maraming bilang ang kaso, pero hindi ho severe yung mga nagiging sintomas. Kaya parang tinatrato siya na parang flu, ordinary flu. So, yun po ang advisory naman ng Center for Health Protection ng Hong Kong. At syempre sa ating mga kababayan, patuloy din po yung paalala natin sa lahat, sa social media, sa mga leaders forum po natin, sa ibang paraan, na laging mag-ingat ho para sa kanilang kalusugan. Kung kinakailangan na mag-mask sila sa mga crowded places, at yung maghugas ng kamay, the usual ho natin na mga minimum protocols po natin, para maiwasan ang pagkakasakit sa COVID. Ginagawa po natin yan. At ang ating MWO, Migrant Workers Office, ay handa naman din po sa ating mga OFW na magkakasakit. Meron ho silang programang nakalaan para sa mga kababayan nating OFW. Kung sakali man sila ay mawala ng trabaho, meron din pong programa para sa kanila. Alright. With that, Consul General Israel, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa ating programa, and we wish you all the best sa inyo pong bagong assignment diyan sa Hong Kong. And ika nga po, bagong hamon na po. pero matagal na po kayo sa larangan ng diplomatic service, si Foreign Service, Opo. si Consul General Israel, okay? And of course, ang amin din pong panalangin, Thank you very Consul much. General, lagi kayong safe at healthy para hindi po kayo magkasakit dyan sa Hong Kong. Napakahirap po kayang magkasakit, lalo na ng mahawa ng COVID kapag ikaw ay nasa labas ng bansa. Yes, salamat ho sir sa inyong wishes po, at mabuhay po kayong lahat, sir. Maraming salamat ang ating Consul General Romulo Victor M. Israel, ang ating pong Consulate General dyan po sa Special Administrative Region ng Hong Kong, sa ilalim pa rin po ng bansang China. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Master Control, maging ang ating production team, yung ating duo, si Stephanie Vicente at si Jerome Toledo, sila Milo Junela sa Master Control, si Hero sa Wirecast, and of course si Leo sa ating live audio streaming. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat, hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.